red notice dahil hindi naman may implement dito sa Pilipinas yung ICC warrant kung wala pong intervention ang international police. So yan ang primary agency ng international organization tulad ng ICC or any requesting state for that matter para ma-execute nila yung kanilang inisyong mga legal document against any Filipino. So hintayin natin yan na darating. Sa aking paniniwala ay meron talagang warrant of arrest. At yun nga lamang, yung timing doon yun ang medyo nakakaduda na at the height nitong mga controversies on flood control projects ay biglang maglalabas ng ganitong issue to divert itong focus ng taong bayan against corruption at sasabihin na naman, bubuhayin nila na naman yung issue ng extrajudicial killing, war on drugs. Unfortunately, ay itong simbahang Katoliko ay nakikisawsaw o sila pa rin yung nag-uudyok o parang gusto nilang manguna ng pagbubukas ng investigasyon muli sa AGK at saka sa drug war against the Duterte. So may halong politika ito. Yun lamang po yung hindi maganda po dyan. Apo, your reaction po doon, attorney, sa kumbaga ang gustong i-focus na investigahan flood control in Davao region, but the other parts of the country, napakadaming flood control mess na talagang nabulgar na sa social media. Yung iba ay talagang bulgar na parang ilang buwan pa lang, wala pang 1 year sira na. Sa tingin niyo po, other tactics po ulit yun na ginagawa na para malihis po ulit yung issue for the flood control? Maganda rito sana magkaroon ng comparative analysis. Yung mga na-issue'ng mga budget o allocation sa bawat regions. Magmula sa Region 1 hanggang sa Negros Island region na, yung pinakahuling region natin. At suriin yung amount o yung kantidad ng perang na-release. 10 years, sabihin na natin, the past 10 years, magmula 2015 o 2016, umpisan ng termino ni Tatay Digong kung gusto nilang busisiin yun. Gaano kalaki yung perang na-issue magmula sa 2015 hanggang 2025 sa bawat region? Isa-isahin natin at tignan natin kung magkano ang na-issue sa Davao region. Tapos, tignan din natin aling mga proyekto ang na-implement. Saang lugar sa Davao region? Davao City ba yan? Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro. Kasi 5 probinsya po yung Davao eh. Ang mahirap pag sinabi mong Davao, parang ang lumalabas lang sa media, Davao City lang. Duterte ang may kasalanan kung meron silang pagkakasala. Pero para patas, tignan natin bawat region for the past 10 years at ipakita doon gaano kalaki ang mga allocation. Flood control lang pag-usapan natin dito para mas focus. Pero maliwanag na ang anumalyang malaki at hindi lang daang bilyon ang sinasabi natin dito, mahigit 1 trilyon na salapi ng bayan ay binulsa magmula 2022 hanggang 2025. At yan po yung kanilang gustong ilihis na issue. Kaya po nila binabalikan yung allocation ng flood control previous administration, sabi nila, Duterte administration. Tapos focus ang investigasyon sa Davao region. Samantalang ang madalas dalawin ng bagyo at baha ay Luzon. Alam naman po natin yan. Normal na sa Luzon yan na magkaroon ng 20 bagyo. At sa 20 bagyong dumarating, mga hanggang 10 na bagyo o kalahati ang malalakas. Ang dalang hangin at tubig at laging binabaha magmula Region 1 hanggang sa Kabikulan. Nangyayari ang taon-taon. At yan po yung ating gustong maintindihan at huwag kalimutan ng ating mamamayang Pilipino. Thank you po, Attorney. Thank you, thank you. Yeah. So,
So, pagmuling pag-uusap, masabi ko lang na maliban dito sa malawakang issue ng corruption na affecting our national interests, this is one of the two biggest security threat sa ating bansa. I consider this, itong corruption na nangyayari ngayon, is a national security threat of our country na kailangan pag-unan talaga seryosohin ng pamahalaan. Ang pangalawa, na security threat, ito pa rin NDF, CPP, NPA, na sila pa rin ang hindi dyan nakikipaglaban sa ating mga militar at mga pulis na ang dami-dami pa rin namamatay na mga membro ng militar at mga pulis. Bakit hindi ito napagtutuunan ng pansin ng gobyerno at hindi po nila pinibigyan ng kahalagan ko? Sa katunayan nga napapansin natin itong grupo ng mga teroristang ito ay nakipag-alyado na, kakampi na ng mga nasa pamahalaan para mapagtakpan itong corruption at sisihin pa rin ang mga Duterte. Sisihin pa rin mga kalyado ng mga Duterte na katulad di Bato, Senator Bato na gusto-gusto na hoto, may warrant of arrest at madala na rin doon sa ICC sa Daheg. At hindi lamang si Senator Bato dyan, gusto nilang maisama pa rin dyan si Senator Bongo at pati na Vice President Sara para matanggal yung mga Duterte sa larangan po ng politika dito sa ating bansa. So yan po yung dalawang malaking national security threat sa atin. Yung corruption, massive graft and corruption in government at itong flood control ay isa lamang po ito sa mga nakasinding kandila ng corruption sa ating bansa. Marami pa pong mga issues ng corruption dyan na pinagtatakpan. At pangalawa, ulitin ko, itong internal security problem na gawa po ng CPP, NPA, NDF na nagiging na ito. Para bang maraming salamat sa tanong. Yung PDP laban, ito yung press con natin ngayon, ay wala po kaming direktang ugnayan ang PDP laban as a political party kay Manong Chavit. Pero ako bilang personal na kaibigan ni Manong Chavit, madalas din po kaming magkausap. Katunayan nga po, mga 3 weeks ago, ako ay naimbita niya sa isang dinner. Doon po ako naghapunan sa kanyang bahay sa may Corinthian. At marami kami napag-usapan. Marami siyang mga nabanggit sa akin. Kasi tinanong ko, Manong, bakit kayo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng Pangulo? Samantalang magkakasama tayo nung for public yung investigation sa kadahilanan daw na ito ay magiging parang trial by publicity. Kami ni Jimmy, kami mga abogado, pag sinabi natin trial by publicity na isampala yung kaso sa korte at doon sa korte, pag nagkaroon ng pagdinig ng kaso, iyon ay trial by publicity kung open sa lahat ng media. Trial na yun Pero ito, investigasyon pa lamang ito. Dapat public investigation, open to the public, open sa media kung ano ang nangyayari sa investigasyon. Siguro gusto nilang pagtakpan yung investigasyon kasi nga meron silang nakikitang talagang totoo at sino ang dapat managot at nakikita nilang mamimiligro ang pamahalaan o yung administrasyon kung mapapanagot, maituturo doon sa mga taong sangkot. This is not trial by publicity. This is in consonance with the requirement of the Constitution for transparency and accountability in the performance of public service. At siyempre, alinsunod din sa ating karapatan bilang mamamayan na tinatawhana rin po ng ating saligang batas, we have the right to information. We have the right to know what's happening in our government.
Yun ang essence kasi ng tinatawag nating sovereignty. Magbayad tayo ng buwis, obligasyon po natin yan kasi nakalagay din po sa saligang batas yan. Pero kaakibat ng ating binabayad ng mga buwis at pagtupad sa ating obligasyon bilang mamamayang Pilipino, ay dapat po malaman natin kung ano at paano ginagastos itong mga perang binayad nating mga buwis. And that is guaranteed in the Constitution. Taxation without representation is something that is not permitted in our system. So yan po mga minamahal na kabaka, mga kababayan, nakahanda po kaming sumagot sa inyong mga katanungan. Pati na rin po kung ano po yung marites o chismis na gusto nyo malaman. Maraming salamat po.